Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Dayo lamang si Antonio sa isang lugar. Sumama siya sa kababata niyang si Kevin para makipista sa baryo ng mga ito. Maliblib din ang baryong iyon. Mula sa kalsada ay ilang metro din ang isang masikip na kalye na kanilang tinahak bago sila makapasok sa may mga kabahayan. Bukod sa magkababata ay matalik ding magkaibigan ang dalawa. Ulila na si Antonio sa kanyang ama at ina. Ang tanging nag-aalaga na lamang sa kanya ay ang kanyang lola na kaya pang magtinda ng isda sa palengke. Mangingisda kasi si Antonio sa kanilang lugar. Iyon ang klase ng hanap buhay na naiwan sa kanya ng mga magulang. Minsanan lang nakasakasama niya si Kevin na pumapalaot na ginawa lamang nitong sideline kapag wala siyang pasok na trabaho. Anak Kevin, mabuti naman at napadalaw ka. Tagal ka na naming hindi nakikita. Miss na miss ka na naman anak, sambit ng isang ginang na walang iba kung hindi ang nanay ni Kevin na si Aling Cristina, Napo Naye. Busy kasi sa trabaho kaya walang oras para makabisita. Pero good news na dahil pinayagan po akong mag-leave kaya gusto ko munang mamalagi dito ng mga ilang araw gaya ng paalam ko sa amo ko sa agency na pinapasukan ko bilang gwardiya. Paliwanag ni Kevin sa ina, siya nga po pala nay. Si Antonio nga po pala, yung kababata ko na madalas kong kalaro dati pero lumipat sila ng kanyang lola sa ibang lugar para makalimot sa nangyaring insidente. Dagdag pa ng binata sabay pakilala sa kaibigan. Ay! Siya yung batang anak ni Nanding at Iska na natagpuang patay sa palutang-lutang nilang bangka. Kamusta ka na iho? Ang laki na ng ipinagbago mo ah. Kahit na may kaitiman ka ang gwapo mo pa rin. Mas gwapo ka pa nga sa anak ko kahit maputi hehe, natatawang saad ng ale, mabuti naman po. Nako, nambola pa kayo tita. Kung sa pagwapuhan lang naman mas namang lamang ng malayo si Kevin sa akin ng 10 paligo no. Kakamot-kamot sa batok na tutol ni Antonio. Si inay talaga lagi na lamang akong ikinukumpara. Hindi ko malaman kung proud ka ba sa akin o hindi Pagmamaktol naman ni Kevin sa ina, nagsasabi lang ako ng totoo iho. Ika nga, ang pagsasabi ng katotohanan ay nakakagaan sa kalooban. Natawa na lamang sila sa sinabi ng ginang dahil ngayon pa lamang nila narinig ang kasabihang iyon. Nang matapos ang kamustahan at kulitan ay pumasok na ang dalawa sa loob ng bahay saka sila dumiretso sa dating kwarto ni Kevin. Malinis ang loob niyon at halatang hindi pinapabayaan ni Aling Cristina maski wala ito sa kanila. Gusto niya kasi na kapag nagbabakasyon si Antonio sa kanilang lugar ay may maayos pa rin siyang matutulugan. Ganyan kamahal ni Aling Cristina si Kevin maski lagi niya itong binubuli. Tila dinadaan na lamang ng ale ang paglalambing niya at kasabikan sa anak niyang kaisa-isang lalaki sa pang-aasar dito. Nang maisaayos ng dalawa ang kanilang gamit ay muli silang lumabas. Naabutan nila si Aling Cristina na nagwawalis sa tapat ng kanilang bahay. Ah nay, magpapaalam ho sana kami. Ililibot ko lang po muna si Antonio sa lugar natin para hindi mabagot. Malaki na rin kasi ang ipinagbago ng lugar natin kaya sigurado akong hindi na masyadong pamilyar sa kanya ang lugar, pagpapaalam ni Kevin sa ina. Sige pero huwag kayong masyadong lalayo at magpapagabi.
Kasi maski ikaw Kevin hindi mo na rin alam ang sitwasyon dito sa baryo natin. Babala naman ng Ale. Ano po ang ibig niyong sabihin tita? Si Antonio ang nagtanong habang nakakunot ang noo. Iho, napapabalitang gabi-gabi umano na may umaali-aligid na mga aswang dito. Sa katunayan nga may mga nabibiktima na sila, pero noong nagsimulang mag-ingat ang mga tao, ay mga alagang hayop na lamang ang kanilang pinagdidiskitahan. Nagkatinginan ang dalawa sa narinig habang napapalunok ng kanilang laway. Hindi rin nila naiwasan ang panindigan ng mga balahibo sa katawan. Inay naman, pumunta kami dito para makapag-relax, hindi para takutin nyo. Si Inay talaga hoy Kevin, kailan ba ako nagbiro ha? Kilala mo ang ugali ko kaya alam mo rin kung kailan ako nagbibiro o hindi. Basta gaya ng sabi ko huwag kayong magpapakalayo at magpapagabi, tumango na lamang ang dalawa. Hindi na sumagot pa. Pero bago sila umalis ay bumalik muna si Antonio sa kanilang kwarto na tila may kinuha. O tol, may nakalimutan ka ba? Tanong ni Kevin nang makabalik ang kaibigan. Ha, o wala tol. Inayos ko lang iyong bag ko. Nakakahiya kasi kay tita kapag nakita niyang makalat. Sagot naman ni Antonio. O siya sige, tara na para hindi tayo gabihin. Hindi na sumagot pa si Antonio. Sumunod na lamang ito sa kaibigan, dumiretso sila sa tabing dagat. Mga alas 5 na ng hapon ng mga sandaling iyon, kaya medyo presko at malakas na ang hangin. Tahimik din ang tubig sa dagat. Hindi kalakihan ang mga alon at hindi rin kalakasan ang agos. Kung pagmamasdan ito ng buti ay mainganyo kang maligo, naglakad-lakad pa sila sa tabi ng dalampasigan at dahil napasarap silang pagmasdan ang ganda ng tanawin ay hindi nila namalayan na nakarating sila sa isang gubat. Hala, may gubat na din pala dito. Ngayon ko lang nakita to Ang laki na talaga ng pinagbago ng baryo namin, grabe. Hindi makapaniwalang saad ni Kevin samantalang si Antonio naman ay tahimik lang na pinapakiramdaman ang paligid. Likas na talaga kay Antonio ang ugaling pagiging tahimik. Si Kevin lang naman talaga ang natural na maingay sa kanilang dalawa. Ano tol, pasukin ba natin? Usal ni Kevin sa kaibigan. Ikaw bahala, pero alalahanin mo ang bilin sa atin ni Tita Cristina. Nakakalayo na tayo paalala naman ni Antonio. Sus, huwag mong isipin yung sinabi ni nanay. Walang aswang no, ano ka ba, natatawa pang tugon ng binata. O sige, pero ikaw ang bahala kapag napagalitan tayo Hindi na sumagot si Kevin. Ramdam naman ni Antonio ang presensya sa mukha ng kaibigan ang pagkasabik na makapasok sa gubat. Magdidilim na nang makarating sila sa pinakaloob nito. Nakakabinging katahimikan na maski tunog ng mga insekto ay wala kang maririnig. Kumalma na rin ang ihip ng hangin kaya napakamaalinsangan sa lugar. Nagyaya na si Antonio na bumalik na lamang sila pero hindi pumayag ang kaibigan, lalo na nang may maaninag siyang mga liwanag mula sa hindi kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Hindi nagpapigil si Kevin na puntahan yon. Narating nila ang isang maliit na baryo na tila may kasiyahan. May mga nagsasayaw na mga babae sa gitna ng mga lalaking nakaupo sa mga gilid habang nag-inuman at nagkakasayahan. Pero ang nakaagaw ng kanilang pansin ay ang pinagkukuhaan nila ng kanilang inumin at pulutan. Isang lalaking nakabiti ng patiwarikang kanilang napasadahan ng tingin na tila wala ng buhay at sa ibaba nito ay may isang planggana.
Ang umaagos na dugo ng lalaking iyon na naiipon sa planggana ay siyang kanilang kinukuhang inumin na siyang nagpatindig sa takot ng dalawa. Tara na tol, hindi na maganda ang mga nangyayari. Bilisan mo, sambit ni Kevin kay Antonio, pero mahina ang pagkakasabi. Dahil sa dilim ng paligid ay hindi na nila nakikita pa ang mga naapakan. Nasagi nila ang nakatumbang kawayan dahilan para mauga ang ibang mga halaman sa paligid at nakagawa ng ingay. Kitang-kita nilang dalawa ang paglingon ng mga tao sa kanilang kinaroroonan. Lalo pa silang nahintakutan ng magpalit ang mga ito ng kanilang itsura bilang mga nakakatakot na nilalang, mga aswang. Takbo hanggat may lupa tol. Totoo ang mga aswang. Sinungaling ka, sabi mo, hindi, palahaw ni Kevin habang kumakaripas ng takbo. Hindi alintana ang mga nasasaging matatalas na halaman sa paligid. Sinisi mo pa ako, ikaw ang nagsabi niyan. Reklamo naman ni Antonio habang nakasunod sa kaibigan sa pagkaripas ng takbo. Hindi na nila nagawang lumingon pa sa kanilang likuran, kahit ramdam nilang sinusundan sila ng mga aswang, wala ring kasiguruhan ang kanilang direksyong tinatahak. Basta ang nais lamang nila sa mga sandaling iyon ay matakasan ang mga aswang na humahabol sa kanila. Sumilip na rin ang bilog na buwan sa mga oras na iyon, kaya medyo nakikita na nila ang mga dinadaanan. Subalit mas nadagdagan naman ang kanilang takot niya, maisip nila ang isang bagay na alam nila pareho na kapag kabilugan ng buwan ay mas lalong lumalakas at bumabangis ang mga aswang, hayon, dagat. Dalian mo tol bago tayo lapain ng mga aswang. Mag-night swimming tayo, sigaw ni Kevin kay Antonio. Agad na naunang nakalundag sa tubig si Antonio nang binilisan niya ang pagtakbo, samantalang si Kevin ay aksidente namang natisod sa nakausling ugat ng puno sa lupa. Babangon pa sana siya para tumakbo ulit pero mabilis na siyang nadagit ng dalawa sa mga aswang na may kakayahang lumipad. Antonio, tulong! Sigaw ng binata habang kinakaladkad siya. Inilipad siya ng mga ito saka kinaladkad pabalik sa kanilang tribo. Kevin, sigaw naman ni Antonio sa pangalan ng kaibigan, pero tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Hindi ito maaari. Hindi ko pwedeng pabayaan ang aking kaibigan at lalong hindi ako pwedeng bumalik kay Tita Cristina nang hindi kasama ang kanyang ana dahil baka mapano pa ito. Kailangan kong bumalik sa tribong iyon para iligtas siya. Tama, babalik ako doon at ililigtas ang aking kaibigan. Seryoso pero tila naguguluhang kinakausap ni Antonio ang sarili hanggang sa naisipan na niyang umahon sa tubig dagat na buo na kinakabahan pa rin. Walang sinayang na oras si Antonio. Anumang oras kasi ay pwedeng gawing hapunan ng mga aswang ang kanyang kaibigan, mahalaga ang bawat oras ng mga sandaling iyon. Magkagayunman, naging maingat pa rin siya sa mga ikinikilos. Hanggang sa maaninag na niyang muli ang mga ilaw sa tribo. Agad niyang inihanda ang sarili lalo na nang maramdaman niyang may mga aswang sa paligid na nagbabantay sa labas ng tribo. Napakaraming kaluskos na paiba-iba ang direksyong napapakinggan ng binata, pero hindi iyon naging dahilan para maduwag siya. Maya-maya pa ay may humarang sa kanyang daraanan na isang lalaking aswang na sa pagkakatantya niya ay magkaedaran lamang sila. Sinabi ng binatang aswang na sa mga sandaling iyon ay tiyak na ginagawa na ang dasal ng pag-aalay ng kanyang mga kalahi. Huwag kang istorbo sa mga kasama ko tao. Hindi kita hahayaang gawin yon dahil dito pa lamang ay lalapain na kita.
Dagdag pa sa sinabi ng binatang aswang na kapag tuluyan ng nakataas ang buwan sa ganap ng oras na 12:00 ng gabi ay kakatay na si Kevin. Hindi ako makakapayag. Padaanin mo ako, pakiusap, pero kahit anong pakiusap ni Antonio ay hindi siya pinadaan ng binatang aswang. Sa katunayan niya ay nagbabadya na itong gumawa ng isang pag-atake laban sa kanya dahil dumapa na ito sa lupa na nagpapahiwarig na handa na itong gumapang habang nakangisi. Naalala naman ng binata ang binalikan niyang gamit kanina sa kanyang bag, kinapa niya ang bulsa at laking pasasalamat niya sa kanyang isipan dahil nandun pa rin yon. Isang makapal na tela na tila pouch ng cellphone. Ang bagay na yon na may mga nakalagay na maliliit na tinik ng buntot pagi. Naalala pa niya ang kanyang tiyo na namatay sa pagkakatusok sa nasabing bagay. Ayon rito ay ramdam ng kanyang tiyo ang unti-unting paggapang ng nakabaong tinik ng buntot pagi sa kanyang tagiliran na nakuha niya noong nangisda sila. Aksidenteng kasing natalunan niya sa tubig ang tinik ng buntot pagi na nakasabit sa kanilang lambat at iyon ang nakasaksak sa kanya na naging sanhi ng maaga niyang kamatayan makalipas lamang ang buong magdamag. Kumuha ng isang piraso si Antonio sa kanyang lalagyan. Inihanda ang sarili para labanan ang binatang aswang. Ang inaasahan niyang gagawin ng aswang ay nangyari na. Gumapang ito pasugod sa kanya, pero nang makalapit ito ay buong tapang niyang sinalubong ang aswang sa kanya, itinarak sa liig nito ang hawak na tinik ng buntot pagi. Dahil sa galing ito sa tubig alat ay hindi maiwasang gumalaw ng binatang aswang dahil sa labis na kirot na dulot ng kanyang sugat. Hindi nagtagal ay bumulagta na ito sa lupa na wala ng buhay. Napangisi naman si Antonio dahil epektibo pala ang kanyang mga inipong tinik ng mga buntot paging kanyang nahuhuli sa pangingisda na pamuksa sa mga aswang. Mas tumigas kasi ang mga ito nang ibilad niya ito sa araw na nilalagay niya sa bubungan ng kanilang bahay ng ilang araw. Mas lumakas lalo ang kanyang loob dahil sa nangyari. Nang maalala niya si Kevin ay patakbo na itong pumasok sa maliit na tribo. Abala ang mga aswang na nagpapahid ng langis sa kanilang mga katawan. Si Kevin naman ay nakagapos sa isang mahabang lamesa na panay ang pagsigaw at paghingi ng saklolo. Mababanaag sa mukha ng binata ang labis na pangamba para sa kanyang buhay. Hindi naman alam ni Antonio kung paano ililigtas ang kanyang kababata. Makaraan pa ang ilang minuto ay tila umaayon na sa kanya ang mga sandaling iyon dahil sa sigaw ng isang aswang na tila naghihinagpis. Naagaw iyon ang pansin ng mga aswang na tuluyan nang nakapagpalit ng anyo bilang mababangis ang mga itsura. Lahat ng mga ito ay pinuntahan ang sumisigaw nilang kasamahan. Mas lalong nabahala si Antonio dahil kung hindi siya nagkakamali sa kanyang hinala ay tiyak na malalagay na rin siya sa bingit ng kamatayan. Pagkaalis ng mga ito ay kaagad na tumakbo si Antonio para kalagan si Kevin. Nagulat, naiyak at natatakot naman ang binata. "Salamat tol at binalikan mo ako. Akala ko ay tuluyan mo na akong iniwan eh. Akalain mong gusto akong gawing sisig mamaya ng mga aswang na yan." Humihikbing sumbong ni Kevin, "Manahimik ka na lang muna. Mas kailangan natin ngayong makatakas dahil tiyak kong ang sumigaw na aswang kanina ay tiyak na ang aswang na iyon ay ang nakakita sa bangkay ng binatang aswang na napatay ko kanina lamang, kaya habang may oras pa ay tumayo ka na dyan at umpisahan na ang tumakbo." Pagkakalag ni Antonio kay Kevin ay kaagad na silang umalis.
Hindi pa man sila nakakalayo ay nakabalik na sa tribo ang mga aswang. Doon nila nakumpirmang nakatakas ang kanilang bihag na binata, habulin sila. Huwag hahayaang makatakas lalong-lalo na ang pumatay sa aking anak, sinasing na utos ng isang matandang lalaki na siyang namumuno sa mga ito. Wala na silang pakialam maski ano pa ang masagi o maapakan o mabangga nila. Ang importante ay matakasan nila ang mga aswang, tila namanhid na din ang kanilang mga balat ng mga sandaling iyon, dala na rin siguro ng matinding takip, dahil hindi sila nakakaramdam ng mga sugat at galos sa katawan. Huwag ka nang lumingon pa. Basta takbo lang, Kevin. Pagalit na saad ni Antonio sa kaibigan ng tangkain nitong lumingon sa kanilang likuran. Para kasing may sumusunod sa atin tugon naman ng binata. Hingal kabayo silang napasandal sa isang malaking punong kahoy at tuyong-tuyo na ang kanilang lalamunan. O heto, ingatan mong matusok ka niyan. Mabisa yan para sa pagpuksa sa mga aswang. Kumuha sa lalagyan si Antonio ng ilang pirasong tinik ng buntot pagi. Ano to? Toothpick, tanong naman ni Kevin, ay gagi. Tinik yan ng buntot pagi. Ganyan ang ginamit ko kanina sa pagpatay sa nakasagupa kong aswang. Mabertud yan dahil galing sa maalat na tubig ng dagat. Wala kang ibang gagawin kung hindi ang itarak iyan sa kanilang liig o sa dibdib bandang puso, at kapag nagawa mo na iyon, ay kusa ng gagalaw sa loob ng kanilang katawan ang tinik na iyan ayon sa kanilang ikikilos, salaysay ng binata. Hindi na lamang nagtanong muli si Kevin. Inihanda na lamang niya ang kanyang sarili, dahil naramdaman na naman nila ang mga aswang sa paligid. Mangilan-ngilan na lamang ang mga ito, at tila ang iba ay nagpaiwan na lamang sa kanilang tribo. Lumabas ang isang matandang lalaking aswang mula sa dilim. Dahil sa liwanag ng buwan ay kitang-kita ng dalawang binata ang nakakatakot nitong wangis. Hoy ikaw! Ikaw ba ang pumatay sa aking anak? Galit nitong turo kay Antonio. Pasensya na pero kailangan ko iyong gawin para iligtas ang aking buhay. Gusto niya akong lapain kaya napilitan akong paslangin siya. Matapang namang tugon ng binata, wala akong pakialam sa rason mo. Pinatay mo ang anak ko kaya dapat ka ring mamatay kasama ng iyong kaibigan. Pagkasabi niyo ng matandang aswang ay sumugod na ang nagsilitawan niyang mga tauhan. Humanda ka, Kevin, nasa seryoso na tayong sitwasyon. Wala nang ibang paraan pa kung hindi ang lumaban. Pagpapatatag naman ni Antonio sa kababata, nakahanda na ako pre. Mas mabuti ng lumaban kaysa panay takbo na lang. Nakakapagod sagot naman ng binata. Kahit papaano ay nakakasabay naman ang dalawa sa laban. Maliliit lamang kasi ang kanilang mga sandata, kaya hindi napapansin ng mga aswang na may itinatarak pala sa kanilang isang bagay na may lason sa kanila na ilang minuto lamang ang dadaan, ay tiyak na kamatayan na ang kanilang hahantungan. Isa-isa nang tumimbwang sa lupa ang mga ito na ang kapalit ay samut-saring kalmot at sugat naman ang natamo ng magkababata. Sa mga sandaling iyon ay tanging ang leader ng mga aswang na lamang ang natitira. Galit na galit itong nilapitan sina Kevin at Antonio na nakahandusay na rin sa lupa. Pero bago pa ito makalapit sa dalawa ay isang rumaragasang palaso na ang bumaon sa kanyang dibdib. May apoy iyon sa gitna at sa likod ng tulis nito ay may nakataling dinamita. Napatingin muna siya sa pinanggalingang direksyon ng palaso at doon niya nakita ang buong mamamayan ng baryo na may tig-isang hawak na sulo bago siya sumabog at nagkapira-piraso.
Antonio. Kevin anak, sigaw ni Aling Cristina nang makita ang dalawang binatang duguan na nanghihina na rin. Inutusan naman ng kapitan na suyurin ang kabubatan. Kailangang makita nila ang kuta ng mga aswang para malipol nila ang mga ito at masunog. Nang mag-alala si Aling Cristina sa anak niyang si Kevin at kay Antonio, ay napilitan na siyang lumapit kay kapitan para humingi ng tulong. Dahil sa sunod-sunod na patayang nagaganap ay hindi nag-atubiling tinulungan ng kapitan ang Alec. Dahil sa hindi kalayuan naman ang lugar kung saan nakipaglaban ang dalawang binata, kung kaya narinig ng mga ito ang malalakas na singasing ng mga aswang kaya mabilis nilang natunton ang kanilang kinaroroonan at nailigtas sa tiyak na kapahamakan. Binuhat sila ng mga kalalakihan saka inalalayang maglakad. Dumiretso sila sa isang matandang albularyo para magamot ang kanilang mga sugat. Mabilis namang natagpuan ng mga residente ang tribo ng mga aswang. Tinugis nilang lahat ang mga ito at ang mga kabahayan ay pinagsusunog. Nang mapuksa nila ang lahat ng mga aswang ay inipon din nila ang mga bangkay ng mga ito saka binuhusan ng gasolina at sinindihan. Kinabukasan ay nagtawag ng pulong ang kapitan sa kanilang barangay. Lahat naman ay dumalo kasama na doon sina Kevin at Antonio na mabilis na nakarecover dahil sa mabibisang halamang gamot ng albularyong gumamot sa kanila. Pinarangalan silang dalawa bilang mga bayani dahil kung hindi dahil sa kanilang katapangan ay hindi nila matutunton ang kuta ng mga aswang na patuloy pa rin sanang nagsasabog ng lagim sa kanilang baryo. Tinanggap ng dalawa ang parangal. Marami ang humanga sa kanila, lalo na ang mga dalagang kinikilig sa kanilang kakisigan at katapangang ipinamalas. Makalipas pa ang ilang araw ay bumalik na sila sa kanilang baryong tinitirhang lugar, at kung nasaan na rin ang kanilang trabaho na dala-dala ang karanasang hindi nila siguradong malilimutan sa minsang paglaban sa mga aswang. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.